Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Kumusta mga kaibigan? Naranasan mo na bang magising sa kalagitnaan ng gabi, eksaktong 3:00 ng madaling araw? Parang may kakaiba, di ba? Marami sa atin ang may ganitong karanasan. At minsan, nakaka-frustrate ito dahil nawawala ang ganda ng tulog na nakakaapekto sa ating kalusugan at sigla sa buong araw. Kaya naman ngayong video, aalamin natin ang mga posibleng dahilan kung bakit nangyayari ito. Mula sa mga simpleng bagay hanggang sa mas malalim na usapin ng kalusugan, pati na rin ang mga solusyon na maaari mong subukan para maiwasan ang paggising sa ganitong oras. Kaya kung gusto mong malaman ang mga sagot, manatili ka lang. Disclaimer: ang video na ito ay para sa impormasyon lamang. Para sa tamang diagnosis at payong medikal, mas mainam na kumonsulta sa isang eksperto sa kalusugan. Kung madalas kang magising sa kalagitnaan ng gabi, maaaring may mas malalim na dahilan na kailangan ng tamang solusyon. Mga sanhi ng paggising sa gitna ng gabi. Ang paggising sa kalagitnaan ng gabi ay maaaring sanhi ng iba't ibang mga bagay, kaya't mahalagang maunawaan kung anong mga bagay ang nakakaapekto sa ating tulog. Dito natin pag-uusapan ang mga pangunahing dahilan. Number 1, mga pangkapaligiran na sanhi. Ingay. Maaaring magising tayo kung may ingay sa paligid tulad ng mga dumadaang sasakyan, paghuni ng mga hayop o kahit na tunog mula sa ating bahay. Kung nasa probinsya ka, baka may mga hayop tulad ng mga alaga o kapitbahay na nagdudulot ng ingay. Liwanag. Ayon sa mga pag-aaral, ang sobrang liwanag ay maaaring makapigil sa produksyon ng melatonin, ang hormone na tumutulong sa pagtulog. Sa mga urban areas, kadalasan ang mga streetlights o mga kasunod na ilaw sa paligid ay nakakaapekto sa ating pagtulog. Komportableng lugar ng pagtulog. Kung mainit o malamig ang kwarto o hindi komportable ang kama, maaari rin itong makasira sa tulog. Subukan ang paggamit ng tamang unan o kumot na komportable para sa inyong katawan. Number 2, mga kaugalian sa pamumuhay. Pag-inom ng kape o alak. Ang caffeine at alcohol ay may malaking epekto sa ating pagtulog. Ang caffeine ay nagpapataas ng alertness, habang ang alcohol naman ay nakaka-relax sa umpisa, ngunit nagpapabawas ng kalidad ng tulog. Heavy meal bago matulog. Ang pagkain ng mabigat bago matulog ay maaaring magdulot ng indigestion o acid reflux, na dahilan ng discomfort at paggising sa gabi. Hindi regular na oras ng pagtulog. Ang pagtulog sa iba't ibang oras araw-araw ay nagiging sanhi ng hindi balancing circadian rhythm, na dahilan ng putol-putol na tulog. Maaari mong gamitin ang alarm clock upang magsimula ng consistent sleep schedule. Number 3, mga kondisyong pangkalusugan. Sleep apnea. Sa kondisyon na ito, humihinto ang paghinga ng ilang segundo na nagdudulot ng paggising. Restless leg syndrome, RLS. Kung nakakaranas ka ng paggalaw ng mga paa o kakaibang pakiramdam sa paa habang natutulog, maaaring ito ay RLS. Mga pagsubok sa emosyon. Ang stress, anxiety at depression ay may direktang epekto sa pagtulog. Subukan mag-journal ng mga saloobin bago matulog para mabawasan ang pag-iisip ng mga negatibong bagay. Number 4, pagbabago sa katawan, menopause. Hot flashes at night sweats. Kapag nasa yugto ng menopause, karaniwan ang mga sintomas na ito sa mga kababaihan na nagiging sanhi ng paggising sa gabi. Subukang mag-exercise upang mapabuti ang circulation at iwasan ang mga triggers. Bakit eksakto sa 3:00 ng madaling araw? Marami sa atin ang nakakaramdam ng paggising sa eksaktong 3:00 ng madaling araw at minsan ito ay hindi lamang isang coincidence. Ipinapakita ng mga paniniwala na may koneksyon ito sa mga natural na ritmo ng katawan. Para sa 3 a.m. wake-ups. Ayon sa ilang mga teorya, ang atay ay pinakaaktibo sa pagitan ng 1 a.m. at 3 a.m.
Kung may imbalance sa liver energy, tulad ng stress o emosyonal na pinagdadaanan, ito ay maaaring magdulot ng paggising. Ang galit o sama ng loob ay maaaring makaapekto sa atay, kaya't ang pag-regulate ng emosyon ay makakatulong. Para sa 3 to 5 a.m. wake-ups. Sa oras na ito, sinasabing ang katawan ay nakatuon sa kalusugan ng baga. Kung mayroong problema sa upper respiratory system, tulad ng hika o bronchitis, maaaring magising ka sa mga oras na ito. May koneksyon din ito sa kalungkutan at emotional blockages. Mga tips para maiwasan ang paggising sa gabi. Number 1. Ayusin ang kapaligiran sa kwarto. Gumamit ng mga blackout curtains para bawasan ang liwanag. Soundproofing o white noise machines. Kung nasa maingay na lugar, ang soundproofing o paggamit ng white noise machines ay maaaring makatulong. Number 2. Healthy sleep routine. Magkaroon ng fixed sleep schedule araw-araw. Mag-practice ng relaxing routine tulad ng pag-inom ng mainit na chamomile tea o pagbabasa bago matulog. Maaari ring subukan ang mga relaxation apps kung saan ang focus ay ang deep breathing. Number 3. Manage stress and emotions. Maglaan ng oras para sa meditation, yoga, or deep breathing exercises bago matulog. Subukang ilabas ang mga emosyon ng galit o sama ng loob sa paraang hindi nakakaapekto sa iyong pagtulog. Number 4. Pag-aasikaso sa kalusugan. Kung may pinaghihinala ang medical condition na nakakaapekto sa iyong pagtulog, makipag-usap sa isang eksperto para sa tamang diagnosis at paggamot. Huwag mag-atubiling magpa-check up kung nararamdaman mo na may kakaibang kondisyon sa katawan. Mga pagkain na maaaring makatulong o makasama sa pagtulog. Ang mga pagkaing kinakain natin ay may malaking epekto sa ating pagtulog. Alamin natin ang mga pagkain na makakatulong at maaaring magdulot ng problema. Mga pagkaing maaaring makatulong sa pagtulog. Number 1. Banana. Mayaman sa potassium at magnesium na tumutulong sa muscle relaxation at pagtulog. Number 2. Almonds at nuts. Mataas sa magnesium at tryptophan, isang amino acid na nagpo-produce ng melatonin. Number 3. Oatmeal. Magandang source ng melatonin na tumutulong sa sleep cycle. Number 4. Chamomile tea. Nakakatulong magpakalma at mag-relax bago matulog. Number 5. Tart cherry juice. May natural na melatonin na maaaring makatulong sa pagpapahaba ng oras ng pagtulog. Mga pagkain dapat iwasan bago matulog. Number 1. Matamis na pagkain at inumin. Ang sobrang sugar bago matulog ay nagpapataas ng blood sugar at maaaring makaapekto sa kalidad ng tulog. Number 2. Coffee at tea na may caffeine. Ang caffeine ay isang stimulant at maaaring magdulot ng hirap sa pagtulog. Number 3. Maanghang at matatabang pagkain. Ang maanghang at matabang pagkain ay maaaring magdulot ng acid reflux o indigestion. Number 4. Alak. Maaaring makapag-relax ang alak sa umpisa, pero nasisira nito ang deep sleep stages. Kailan dapat kumonsulta sa doktor? Kung sinubukan mo na ang iba't ibang pagbabago sa lifestyle, ngunit patuloy pa rin ang paggising sa gabi, maaaring panahon na para kumonsulta sa isang profesional sa kalusugan. Ang pagtulog ay mahalaga para sa kalusugan ng ating katawan at isip, kaya't huwag mag-atubiling magpakonsulta kung nahihirapan sa pagtulog. Paalala, ang sapat na tulog ay mahalaga hindi lamang para sa physical health, kundi pati na rin sa mental at emotional health. Kung ikaw ay may matagal ng sleep issue, alamin ang mga tamang hakbang para maibalik ang dekalidad na tulog na karapat-dapat para sa iyong kalusugan. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.